Pangalawa, ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso ng online na pang-abuso. Tinagurian na ngayon ang Pilipinas bilang bullying capital of the world. Isang birthday yan ang pinagbubugbog sa isang paaralan sa Isabela City, Basilan. Ang mitya ng krimen, madalas na pambubuli umano ng biktima. Sa bawat araw sa paaralan, may ngiti, tawanan at laro. Ngunit sa likod ng ilang ngiti, may mga pusong nasasaktan. Hindi lahat ay naramdaman ang ligtas at tinatanggap. May mga estudyante na paulit-ulit na nakakaranas ng pang-insulto, pangungutya at pananakot mula sa kanilang mga kaklase. Maaaring ito'y sa mga salita, mga birong hindi nakakatawa, panunukso sa itsura o pang-insultong nagdudulot ng kahiyan. Maaaring ito'y sa kilos, pagtutulak, pag-agaw ng gamit o paninira sa personal na bagay. Ang bawat maliit na pang-iinsulto ay parang patak ng tubig na unting-unting bumubuo ng dagat ng lungkot sa puso ng biktima. Unti-unti, ang takot ay nagiging lungkot, ang lungkot ay nagiging pangungulila, at ang pangulila ay nagdudulot ng pag-iwas sa iba. Ang biktima ay nawawala ng tiwala sa sarili, nahihirapang makipagkaibigan, at minsan ay nagiging mahirap ang pag-aaral. Ang simpleng biro ng iba ay maaaring magdudulot ng matinding sugat sa damdamin. Hindi lang ang biktima ang naapektuhan. Ang bullying ay lumilikha rin ng takot sa mga nakakasaksi. May mga estudyante na natatakot na tumulong o magsalita dahil baka sila rin ay maging target. Dahil dito, ang buong kapaligiran sa paaralan ay nagiging hindi ligtas, hindi masaya at puno ng pangamba. Ano nangyari sa'yo? Nabuli sa'yo? Ngunit may pag-asa. Ang bawat isa ay may kapangyarihang gumawa ng pagbabago. Maaring ito'y sa simpleng pagtulong sa biktima, pagbibigay ng suporta, o pagtuturo sa mga nakakasama ng kanilang ginawa ay mali. Sa pagtutulungan ng guro, magulang at mga kaibigan, ang siklo ng panliligalig ay maaring maputol. Ang pagpakita ng kabutihan, respeto at malasakit ay mas makapangyarihan kaysa anumang pang-insulto. Sa huli, ang paaralan ay dapat maging ligtas at masaya para sa lahat. At bawat isa may karapatang maramdaman na sila ay tinatanggap at pinahalagahan. Ang pamubuli ay isang seryosong problema na nakaapekto sa maraming mag-aaral sa mga paaralan at komunidad. Hindi lamang ito pisikal na pananakit, kundi kabilang din ang pandiwang, emosyonal at online na pamubuli. Ang masasakit na salita, panunukso at panlilibak ay maaaring mukhang maliit na bagay para sa iba. Ngunit, maaaring ito ang magdulot ng matinding sakit at magbaba ng tiwala sa sarili ng isang tao. Ang mga biktima ng pamubuli ay madalas makaranas ng takot, lungkot, at magbabang pagtingin sa sarili. May ilan na umiiwas sa pagpasok sa paaralan o nawawala ng interes sa mga dati nilang kinakikiliwang gawain. Maaari ring maapektuhan ang kanilang kalusugang pangkaisipan tulad ng pagkaroon ng anxiety, depression. Dahil dito, ang pamubuli ay hindi dapat binabaliwala o tinuturing na biro. Mahalaga rin ang papel ng mga nakasaksi o bystanders sa pagpigil ng pamubuli. Kapag nanatiling tahimik ang mga nakakita, mas lalo nagpapatuloy ang ganitong gawain. Ngunit, sa pamamagitan ng pagsuporta sa biktima, pagsasalita laban
Standing against bully makes you brave, not weak. Silent helps the bully but speaking up helps the victim.